Morris POV. Paano ko sabihin ko sa'yo na hindi? Walang dahilan para magselos ako at hindi ako nagseselos sa isang bugwit lang. Sagot niya sa akin kaya naman napairap ako. Okay, hindi na kung hindi. But FYI, hindi bugwit si James. Cool siya, magaling siyang magmotor. Guwapo, varsity player at higit sa lahat hindi nagkakala yung edad naming dalawa. Kung wala ka na sasabihin, inaantok na ako at pwede ka nang lumabas. Sabi ko sa kanya, masyadong mabangong pangalan niya sa'yo. Varsity rin naman ako at hindi lang bolang kaya kong itres. Kaya ko rin ng ibang sports at sa'yo pa lang ay naka-home run na ako. Nakangising sabi niya sa akin. Wala akong pakialam. Lumabas ka na nga. Doon ka sa room ko matulog. Saad niya sa akin. At bakit naman doon? Sira ang pinto ng banyo mo, sagot niya sa akin. Pinto lang ng banyo kung sira at hindi ang kama ko. Mataray na sabi ko sa kanya. Gusto mo bang sirain ko para lang doon ka na sa kabila matulog? Sira ulo, lumabas ka na nga. Naiirita na ako sa pagmumukha mo. Naiinis na saad ko sa kanya. Ikaw lang ang bukod tanging naiirita sa mukha ko. Ano naman ngayon kung ako lang? Eh nakakairita ka naman talaga. Feeling gwapo, hindi ka pa buntis pero ang lakas ng toyo mo. Paano pa kapag may laman na itong tiyan mo? Nakangising sabi niya sa akin. Whatever, labas na dahil inaantok na talaga ako. Absent na ako kanina kaya ayaw ko nang umabsent pa ulit bukas. Humiga na ako at pumikit na ako. Gusto kitang katabi, sabi niya sa akin. Bakit ba gusto mo? Pwede ba ninong tigilan mo ko? Masakit ang katawan ko at iniisip mo na ibibigay ko ulit ang sarili ko sa'yo. Asa ka? Hindi na mangyayari pa. Sapat na sa akin na nagtikiman tayong dalawa. Kung gusto mo ng tahimik ang buhay mo, lubayan mo na ako. Walang makakaalam ng ginawa natin, sabi ko sa kanya. Okay, fine, sabi niya at mabilis na lumabas sa room ko. Napairap ako nang wala sa oras. Naiinis ako sa kanya pero naaawa rin ako sa pinto. Nadamay pa sa mga arte ni Ninong. Pumikit na ako dahil inaantok na talaga ako. Hindi ko na kayang pigilan ang pagpikit at ang pagbigat ng mga talukap ng mata ko. Kinaumagahan, nagising ako ng maaga pero nagulat ako dahil nasa tabi ko na si Ninong at mahimbing na natutulog. Ilang minuto ko nang pinigmasdan ng gwapo niyang mukha. May lahi yatang vampira tong lalaking ito. Hindi naman naritokado pero ang gwapo. Ang kinis ng balat niya at wala man lang kulubot. Ano kayang genes ang meron sa lahi nila? Bakit ganito kagwapo at fresh ang lalaking to? Hindi man lang matured ang mukha niya. Hindi halata na may anak na siya dahil binatang binata siya kahit sa pananamit. Ano kayang sekreto niya? Mukha naman siyang active sa kama. Sabi pa ng iba, kapag sa mga babae maganda raw kapag nadidiligan, nagiging blooming ang babae. Ganun rin kaya sa mga lalaki? Busog ng mga mata ko sa kakatitik sa kanya kaya naman bumangon na ako. Oh my gosh! Sigaw ko sabay takip sa bibig ko. Paano ba naman ang hinawi kung kumot ay may sumilip or should I say nakasilip? You're so noisy baby, sabi niya sa akin dahil nagising siya. What the heck? Bakit wala kang damit? Tanong ko sa kanya. Naubos na eh, wala na akong may isuot. Nakangisi na sagot niya sa akin. Paanong naubos na? Imposibleng naubos na dahil lagi naglalabang labandera niyo at marami kang damit kahit ilang buwan kayong hindi maglaba ay okay lang. Tapos tumabi ka pa sa akin at hindi ko na kayang tapusin ang sasabihin ko dahil bumangon na siya. Wala man lang siyang pakialam kahit na walang saplot siyang naglalakad. You like the view? Tanong niya sa akin. No, good morning baby. Nakangiting bati niya sa akin at mabilis niya ako hinalikan sa labi. Hindi good ang morning ko dahil ikaw ang nakikita ko. Mataray na sabi ko sa kanya. Really ha? Bakit nakatingin ka sa kaibigan ko? Pangaasan niya sa akin. Hindi naman pala yan ganun kalaki. Mas malaki pa rin yung kay Ay! Nagulat ako dahil bigla na lang niya ako hinapit palapit sa kanya. Napahawak naman ako sa matipuno niyang dibdib. Say it dahil sisiguraduhin ko na absent ka buong week. Pagbabanta niya sa akin. Bakit? Hindi mo tanggap? Hindi lang ikaw ang gwapo sa mundo. Hindi lang ikaw ang hot at higit sa lahat, hindi lang ikaw ang magaling. Accept the fact na matanda ka na po Ninong, sabi ko sa kanya habang nilalaro ng daliri kong dibdib niya. Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. Kitang-kita ko na napipikon at naiinis na siya sa akin. Alam ko rin na mga oras na to ay nagpipigil na siya ng galit niya sa akin. Maliligo na ako Ninong, sabi ko sa kanya para takasan siya. Hindi pa rin niya ako binibitawan. Nakatingin pa rin siya sa akin. Masyado mo na ako iniinsulto, sabi niya sa akin sabay buhat sa akin. Ako naman tong parang si Ewan na dahil pumulupot pa sa bewang niyang mga binti ko. Akmang tatanggalin ko pero mabilis niya ako inihiga sa kama. Nasa ibabaw ko siya at nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Ang ganda mo, Mori. Kahit na sinong lalaki na huhumaling sa'yo. Pero itong tandaan mo, akin ka lang. Ang lahat ng sayo ay akin. Walang ibang ngahalik sa'yo ng ganito kung hindi ako lang.
Sabi niya sabay halik sa labi ko. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko dahil bigla akong tumugon sa halik niya. Baby, masakit pa rin ba? Tanong niya sa akin. Medyo, wala sa sarili na sagot ko. Gamutin natin para mawala ng sakit, nakangising sabi niya sa akin. Anong gamutin? Malilit na ako sa pasok ko. Sabi ko sa kanya na mahimas-masan ako. Kahit quickie bawal? Tanong niya sa akin na para bang teenager lang siya. Asa ka? Tagtataray ko sa kanya. Ayaw mo pero hinalikan mo rin ako. Natatawa na sabi niya sa akin. Nadala lang ako. Alis ka na nga dyan. Nagkatinginan kaming dalawa dahil bigla na lang may kumatok sa pinto. Hindi ko alam ang gagawin ko pero buong lakas kong tinulak si Ninong at mabilis akong tumakbo papunta sa banyo. Bahala na siya. Basta ako ililigtas ko sarili ko. Pero kung minamalas ka nga naman dahil sira pa lang pinto ng banyo ko. Wala akong choice kung hindi lumabas at harapin si Manang. Habang ang magaling kong Ninong ay nagtatago sa likod ng pintuan, ay may ibang ginagawa sa sarili niya. Nang makaalis sa si Manang, ibigla na lang niya akong kinorner. Hindi ako makaalis dahil sa uluhan kong kamay ko na hawak niya. Kung iniisip mo na matatanggihan mo ko baby, you are wrong because you can't resist me. Mori, ibang sinasabi mo sa gusto ng katawan mo, sabi niya sa akin. Pagbigyan ko na ng kayato para naman matigil na siya. Mahuhuli na ako sa klase ko kapag ganito kaming dalawa. Mori, sabi mo tikim lang. Bulong sa akin ng kontrabida kong isip. Pero Mori, kapag binigyan mo yan, panagbigyan ikaw rin ng mahirapan. Ano pa bibigyan mo ba o hindi? Kung ano-ano na itong tumatakbo sa isipan ko. Nag-aaway ang maharot kong sarili sa matino kong sarili. Ang hirap naman ng ganito. Nahulog yata ako sa patibong nitong thunders na to. Tatanggihan mo bang grasya o tatanggapin mo? Tanong ko sa sarili ko. May pasok ako sa school? Sorry. Sabi ko kay Ninong. Okay, fine. Sagot niya't nagsuot na siya ng bathrobe. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil lumabas na siya. Mabuti na lang at hindi ako bumigay. Mabuti na rin na hindi siya namilit. Itong karupukan ko magpapahamak sa akin kapag nagkataon. Masarap ang ginagawa ni Ninong. Pero ngayon kailangan kong pigilan ang sarili ko na gumawa na naman ng kasalanan. Hanggang kaya kong iwasan ay gagawin ko. Naligo na ako dahil papasok pa ako sa university. Medyo masakit pang katawan ko pero hindi na katulad ng kahapon. Pagbaba ko'y wala na si Ninong, siguro pumasok na siya sa Capitol. Ako naman ay nagsuot na ng helmet para pumasok sa school. Gagamitin kong motor ko, ang saya ng feeling ko. Nagpaalam na ako kay Manang, nakangiti siyang kumuway sa akin. Habang nasa daan hindi ko maiwasan ang sarili ko na bilisan ng papatakbo sa motorsiklo ko. Ngayon na lang kasi ulit ako nag-drive. Pagdating ko sa university magkasunod lang kaming dalawa ni James. Good morning. Nakangiting bating niya sa akin. Good morning James. Kamustang pakiramdam mo? Tanong niya sa akin. I'm fine, sorry pala sa nangyari kahapon. Next time, huwag ka nang pumunta sa bahay. Palagi pa namang galit ang ninong ko. Feeling niya kasi elementary pa lang ako, pabirong sabi ko sa kanya. Okay, no problem, sa labas na lang tayo magkita. Natatawa rin sabi niya sa akin. Mas okay na sa labas, ang suplado ni Goff sa personal. Natatawa namang sabi niya. Super, sagot ko naman. Nang maipark na namin ng maayos ang motor namin ay naglakad na kami papunta sa kanya-kanya naming room. Pagdating ko sa room ko ay wala pang prof namin kaya nakipagkwentuhan na muna ako kay Alex at Mayeline. Ano kayang pakiramdam na kasama sa isang bahay si Gov? Tanong sa akin ni Mayeline. Stress, sagot ko sa kanya. Weh, hindi nga. Stress ako sa kanya. Ginagawa niya akong bata, sagot ko sa kanila. Kung ako yan ay okay lang sa akin. Sasabihan ko pa siya na, i-baby mo ko Gov. Natawa na lang ako sa kalokohan nilang dalawa. Gusto ko na nga lumaya sa bahay niya. Kung pwede lang, dagdag ko pa sa kanila. Kami na lang ang papalit sa'yo. Kung pwede lang, natatawa na sagot ko. Pero alam mo, baka protective lang si Ninong mo. Lalo ng ganda-ganda mo, tapos bago ka lang dito sa Philippines. Mahal ka niya kaya ganun, katulad ng pagmamahal niya sa bayan. Pagmamahal? Oo, siguro sa ex-wife niya. Ano kayong meron sa ex-wife niya? Bakit hanggang ngayon single pa rin si Ninong? Bakit hindi pa rin ito nag-aasawa ulit? Umaasa pa rin kaya siya na magkakabalikan sila? Tanong ko bigla sa sarili ko. Pero mabilis ko rin sinaway ang sarili ko. Ngumiti na lang ako sa kanilang dalawa. Nagsimula ng class namin. Maaga akong makakauwi ngayon. Kaya naman iniisip ko kung saan ako pupunta. Bumili lang ako ng egg sandwich sa cafeteria at tumambay ako dito sa likod ng part ng building namin. May mini garden sila dito kaya naman natuwa ako. Kinuha ko ang sketchpad ko at nagsimula ako mag-drawing. Napalingon ako dahil may narinig akong tumikim. You're the new student? Tanong niya sa akin. Nakatingin ako sa kanya.
Hindi siya mukhang estudyante, kaya sa tingin ko isa siyang professor dito. Yes, sir. What is your name? Mori Benavides, sagot ko sa kanya. Nagkibit balikat na lang siya. Dahil pagkatapos ng itanong ang pangalan ko, umalis na siya. Like, what? Tinanong lang niyang name ko? Gwapo siya, matangkad at suplado look. Ka-level niya si Ninong sa kagupuhan. Tumunog ang phone ko, tumatawag si James. Masagutin ko, iniyayaya niya kung gusto ko daw ba na manood ng practice game nila. I said yes dahil wala naman akong gagawin ngayon. Sinundo niya ako dito at sabay kaming pumunta sa gym. Nagkantsawan ng mga teammates niya. Binibiro nila sa akin. Nakangiti lang ako, tinext ko sina Alex at Mavilyn para naman may kasama ko dito. Masama na kasi ang tingin ng ibang mga girls sa akin, lalo ng mga fans ni James. Gwapong mga ka-team ni James, kaya naman may fans club sila dito sa university. Are you okay? Tanong sa akin ni James. Yeah, I'm fine. Sagot ko sa kanya at binigyan ko siya ng tubig. Sabay na tayong uuwi. Malapit na kami matapos, sabi niya sa akin. Okay, sagot ko sa kanya at pinunasan kong pawis niya. Bumalik na siya sa game at ako naman ay nakaupo na, hindi rin nakarating ang dalawa dahil may trabaho pa raw sila after class. Habang nakaupo ako hindi nakaligtas sa pandinig kong bulungan ng mga babae sa likuran ko. Ano kayang reaksyon ni Janice kapag nakabalik na siya? Maganda to new girlfriend ni James. Kaya nga saka hindi ba, inaanak siya ni Gov? Oo, pero si Janice di ba kapatid ng ex-wife ni Gov? Oo, kapatid. Sino kaya si Janice? Ex-girlfriend kaya ni James? Tanong ko sa sarili ko. Mukhang maraming alam itong mga sismosang mga batang sa likuran ko. After ng practice ni James, ipumunta na kami sa parking para kunin ang motor namin, sabi kasi kaming uuwi. Ihatid kita sa labas ng subdivision nyo, sabi niya sa akin. Wag na, gala na muna tayo, sabi ko sa kanya. Saan? Saan mo gusto? Nakangiti na tanong niya sa akin. Kahit saan, maaga pa naman kaya may time pa tayo para mag long ride. Natatawa na sagot ko sa kanya. Okay, sagot niya sa akin na may kasamang pagkindat. Nag-drive kaming dalawa hanggang sa makarating kaming dalawa sa may isang park na malapit sa dagat. Bumili kami ng street food at kumain habang nakatingin sa paglubog ng araw. Thank you, James, sabi ko sa kanya. You're welcome. Sabihan mo lang ako kapag gusto mong gumala. Free ako anytime. Alam ko na mahirap para sa'yo mag-adjust dito. Ganito rin ako nung lumipat ako dito. Sa UK naman ako galing. Pero nasanay na ako, sabi niya sa akin. Mukha nga sanay ka na. Tuwid na tuwid ang Tagalog mo. Really? Biniro pa niya ako gamit ang British accent niya. Tumawa naman ako at kinain kong huling peraso ng kikiam na nasa plastic cup na hawak ko. Nagtagal pa kami ng kalahating oras bago nagpa siyang umuwi na. Hinatid niya ako sa tapat ng gate ng subdivision namin. Nagpasalamat ako sa kanya bago ako nag-drive pa uwi. Nagtaka ako dahil may ibang sasakyan sa labas ng bahay ni Ninong. Mukhang may bisita siya. Inayos kong pag-park ng motor ko. Ate Mori! Rinig ko na tawag sa akin ni Ashley. Mabilis ko inalis ang helmet ko at sinalubong ko siya na isang mahigpit ni yakap. Hinalikan niya ako sa pisngi. How are you? Malambing na tanong ko sa kanya. I'm good ate. I miss you. Malambing na sagot niya sa akin. I miss you too baby. Sabi ko sa kanya. The dinner is ready na po ate. Pasok na po tayo sa loob. Kanina ka pa namin hinihintay. Mukhang stress na naman si daddy. Natatawang sabi niya sa akin at tinila na ako papasok sa loob ng bahay. Pagpasok namin sa loob ng bahay, natigilan ako kahit si Ashley tumigil din sa paglalakad dahil nakatingin kaming pareho sa dalawang tao na magkayakap. Kitang-kita ng dalawa kong mata kung paano niyakap ni Ninong pabalik ang babae. Mommy, Daddy, Ate Mori is here na po. Biglang sumigaw si Ashley kaya lumingon sila sa amin. Wala kay Ninong ang atensyon ko kung hindi sa babae na katabi niya. Maganda ito, parang anghel ang mukha. Batang-bata pat parang nasa 20s lang kung titingnan. Napakahamon ng mukha niya na para bang napaka-inosente niya. Wala rin siyang make-up o kahit na anong nilagay sa mukha niya. Are you Mori? Nakangiti na tanong niya sa akin gamit ng malaanghel niyang boses. Yes po, sagot ko sa kanya. You're so pretty pala talaga. Tamang sinabi sa akin ni Ashley. By the way, I'm Jesusa. Your Ninong's wife, I mean ex-wife. Pakilala niya sa akin. Ang ganda niyo po. Nagmana po sa inyo si Ashley. Nakangiti sabi ko sa kanya. I gave her a compliment dahil yun ang totoo. An honest compliment. Maganda naman talaga siya at kamukha niya si Ashley. Mukha naman siyang mabait dahil palagi siyang nakangiti sa akin. Katunayan ay nagulat pa ako dahil hinila na niya ako papunta sa dining area para mag-dinner na daw kami. How is your school? Tanong sa akin ni Ninong habang kumakain kami. Okay naman po, sagot ko sa kanya. Saan ka nang galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Tanong niya sa akin. Nanood po ako ng basketball game ng kaibigan ko at namasyal rin kaming dalawa. Sagot ko sa kanya. Mag-uusap tayo mamaya. Seryosong sabi niya sa akin.
Bukas na lang po Ninong, gusto ko na po magpahinga, sabi ko sa kanya. Ate Mori, tabi po tayong matulog, sabi sa akin ni Ashley. Dito ka matutulog baby? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Yes po ate. Okay baby, sagot ko sa kanya. Nang maubos ko ng pagkain ko, umakyat na ako papunta sa room ko. Hindi ko na kaya magtagal pa sa dining area. Ayaw ko sa ganitong pakaramdam ko. Feeling ko kasi masaya sila bilang isang pamilya na para bang normal at buo pa rin sila, kaya biglang pumasok sa isipan ko na may pag-asa talagang mabuo ang pamilya nila at parang ako pang sisira nito. Aaminin ko na nainggit ako habang nakatingin ako sa kanila. Nagpalit ako ng damit at tumiga na sa kama ko. Pagpasok ni Ashley ay kasama niyang mommy niya. Mabilis tong sumampa sa kama ko. Mori, okay lang ba na dito matulog si Ashley? Tanong niya sa akin. Okay lang po, I miss her na rin po, sagot ko sa kanya. Thank you Mori, you can call me Ninang if you want. Pero kung naiilang kay tita na lang, nakangiti sabi niya sa akin. Ngumiti na lang ako sa kanya dahil hindi ko alam ang isasagot ko. I find it weird, kaya ganito ako. Gusto niya na Ninang ang tawag ko sa kanya. Like what? Sweetie, labas na ako. Behave ka lang sa ate mo, sabi niya sa anak niya. Opo mommy, good night po. I love you mommy. I love you sweetie. Labas na ako Mori. Magpahinga na kayo. Good night. Sabi niya sa akin, good night po. Lumabas na siya at naiwan na lang kaming dalawa ni Ashley dito sa silid ko. Humiga na siya sa tabi ko't yumakap sa akin. I miss you ate, malambing na sabi niya sa akin. I miss you too baby. Kaya ba dito ka matutulog dahil miss mo na ako? Tanong ko sa kanya. Opo ate, pero may isa pa po akong reason. What is it baby? Tanong ko sa kanya. To give them time, hindi na kasi sila nagkakaroon ng time na dalawa. Si mami at daddy po, gusto ko talaga magkabalikan silang dalawa. Gusto ko po na maging buo po kami. My dad is a very responsible man, pero iba pa rin po kapag buo kami, na magkakasama po kami sa isang bahay. Mas masaya pong ganun, sabi niya sa akin. Hindi ko alam kung ano bang sasabihin ko dahil ramdam ko siya. Ramdam kong nais na mangyari ni Ashley. Lahat naman yata ng bata ay gusto na buo ang pamilya nila, na maging masaya sila. Bigla ako nakaramdam ng awa kay Ashley dahil talaga namang mahirap kapag magkahiwalay ang mommy at daddy niya. As much as possible ay ayaw ko nalang magbigay ng comment dahil guilty ako. Guilty ako sa kasalanan na ginawa ko. Kaya mas lalo kong gusto na lumayo kay Ninong. Sa tingin mo ba mahal pa nilang isa't isa? Parang ewan na tanong ko sa bata. Opo, sa tingin ko po mahal pa rin ni daddy si mommy. Nakikita ko po sa mga mata niya na masaya siya kapag magkasama kaming tatlo. May kirot akong naramdaman sa puso ko. Mahal? Siguro nga tamang batang ito sa aming dalawa ay siya ang mas nakakilala sa mga parents niya. Sa kung ano sila dati at ako sampid lang ako sa buhay nila, sa pamilya nila. That's a good sign baby. Sleep na tayo, sabi ko sa kanya. Okay po ate, good night po. Good night baby. Malambing na nasabi ko sa kanya. Niyakap niya ako at ganun rin ako sa kanya. Ilang sandali pa'y narinig ko ng mumunting hilik niya. Hindi ako makatulog. Kanina pa tumatakbo sa isipan ko mga posibleng nangyayari sa kabilang silid. May ginagawa kaya sila? Ginawa rin kaya niyang ginawa niya sa akin? Maraming tanong ang paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko. Nakahiga ako pero hindi man lang ako dapuan ng antok. Gusto ko nang matulog. Ayaw ko na mag-overthink kasi hindi ko naman dapat ito iniisip. Hindi na dapat ako magtaka pa kung ginagawa nilang mga ganong bagay. Pumikit ako at pinipilit kong sarili ko na matulog na. Kahit anong gawin ko hindi pa rin talaga. Kaya naman, dahan-dahan akong bumangon, lumabas ako sa may veranda ng room ko. Sobrang tahimik ng paligid, hawak kong phone ko, ngayon ko lang nakitang marami na palang missed call si Ninong kanina. Atat na ba siyang ipakilala sa akin ng asawa niya, kaya nakarami siya ng tawag sa akin. Siguro nga gusto niya ipamukha sa akin na magandang asawa niya at kung hindi ko kayang ibigay ang katawan ko, ay may magbibigay naman sa kanya to satisfy him in bed. Nakatayo pa rin ako dito at malamig ang simoy ng hangin. Sa tingin ko'y malapit na mag 12:00 ng hating gabi. Babalik na sana ako sa loob ng room ko pero may narinig akong kaluskos mula sa ibaba. Hindi naman ako takot pero na-curious ako kaya naman mas lumapit ako para silipin kung ano to. At nagulat ako sa nakikita ko ngayon. What the heck are you doing here? Sino kayang taong nakita ni Morit? Anong mangyayari ngayon nandito ng ex-wife ni Arcus? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.